products, si product 1 at saka si product 2. Yung projected sales in terms of number of units, for product 1, we have 60,000. And for product 2, we have 40,000. Yung respective selling price, ng dalawang products naka-indicate din sa first table. So, gagawin mo lang for the sales budget. So, product 1, product 2. O ilan daw yung projected sales natin? 60,000. Dito, 40. And then, 70 ang selling price. Dito, 100. So, 60,000 times 70. Magkano? 4,200,000 million. 40,000 times 100. 4 million. 4 million. Therefore, ang projected sales natin for that year amounted to 8,200,000. So, ito yung ating total projected. Okay, so yung first budget na pinapagawa sa atin ay yung sales budget. No? So sa problem, makikita mo na may dalawang products, product 1 and product 2. Sa paggawa ng sales budget, lalagay mo lang ilang units ba ang expected sales mo for each product. So for product 1, 60,000. For product 2, 40,000. Then i-multiply mo yung respective selling price ng dalawang product. So 60,000 times 70, ibig sabihin, ang projected sales natin for product 1 is 4.2 million. Product 2, 40,000 expected units mo na mabibenta, multiply by the selling price 100. So projected or ang expected sales mo for product 2 is 4 million. Ibig sabihin, yung total expected or total projected sales mo for the year amounted to 8.2. Next requirement na pinapagawa sa atin ay yung production budget. So, madali lang yan. Yun na-determine natin, no? So, tutuloy mo lang yung pag-compute. So, yung projected sales ng product 1 is 60, product 2, 40. Add mo lang, ano ba ang expected inventory mo for each product? Let's say, for product 1, ina-expect mo na may matitirang 25,000 units. And for product 2, kunwari 9,000. And then, ibawas mo raw yung beginning inventory ng bawat product. So, kung may beginning inventory si product 1 na 20,000 at si product 2 na 8,000, ibawas mo yun. Kung wala kayo pabawas. No? Then, 16 plus 25 plus 20, ibig sabihin, ang required production natin for product 1 is 65,000. Tapos yung required production natin for product 2, 41,000. Ngayon, ito yung format, no? Yung proper computation. Pero para mas maintindihan mo, gawa mo ng T-account. Product 1, product 2. Tandaan mo, ang pinag-usapan natin ng inventory. Ano ba ang normal side ng inventory? Debit, kasi asset yan eh, di ba? Ibig sabihin, yung beginning at ending, inalagay mo sa debit side. So, beginning, ending. Ilan ba yung beginning natin for product 1? 20. For 2, 8. Ano ang ending ng 1? 25. K2, 9. At sabi natin, ang expected natin mabibenta, 60,000 at 40. O, kapag nabenta na, dapat nasa credit side. Diba? So, lagyan natin
60 at 40. So ito ko yung tinatanong sa production budget. Ilan ang kailangan mo ma-produce, no? Para masunod yung inventory na expected mo at yung expected sales mo. So ano gagawin mo para ma-determine to? Mag-work back ka. Tama? 60 plus 25 minus 20. Magkano yun? 65,000. Dito, 40 plus 9 minus 8. Magkano? Ha? 41,000. So yun yung required production mo sa dalawang product. Bahala ka kung ano gusto mo. 49,000 minus 8,000. Pwede 41. Pero yung proper na paggawa ng budget dapat nakagano. 40 plus 9 minus 8, 41. Ganitong ginawa ko, di ba? Pero kung sa exam, syempre, pinapadetermine lang naman ano ang required production, pwede mo i-account ka. No? Now, sa next table, no, sa third table, makikita mo dyan yung required materials per unit. Ibig sabihin, halimbawa, si product 1, kay product 1 muna tayo. Para mo makagawa ka ng isang unit ng product 1, gagamit ka ng 4 kilos of material A. Para makagawa ka ng isang unit ng product 1, kailangan mo ng 2 kilos of material B. Hindi gawin natin. Di ba sabi natin, ang required production kay 1 at kay 2, 65 at 41. Compute po. Eh sabi, di ba, kay material A, 4 kilos daw ang gagamitin. Eh di 65,000 times 4, magkano yun? Magkano? Ilan? 2? 60? 260,000. 260. 65 times 4. 260,000. 260. Next. Material B, ang gagamitin mo ay 2 kilos. So, 65 times 2 nila. 130. Hindi ka gagamit ng materials. Punta tayo kay product 2. Sabi mo, 41 ang kailangan mo mag-produce. Eh, ilang kilos ba ng material A sa bawat isang unit ng product 2? 5. Eh, di times 41, ilan yun? 205,000. 205,000 kilos. Okay, product 2, material B, gagamitin mo ay 3 kilos per unit. Eh, 41. So, 41 times 3, ilan yun? 123. 120. Ito ba? Next. KC, 1 kilo lang. So, 41. Now, compute natin. So, ilan ang A? 260 plus 205? 460. 130 plus 123? 253,000. 250. And then, 41,000. Ibig sabihin, class, kailangan para makaproduce ng 65 at 41, 465,000 kilos of material A ang gagamitin. Material B, para mag-produce mo to 65 at 41, ang ina-expect kong gagamitin mong materials ay 253,000 kilos. No? And then for material C, 41,000. So yun kapag ka pinagagawa sa iyo ay material usage budget. Not necessary yan ang bibilin mo. Diba? Para malaman mo kung ilang kilo ang bibilin mo, you have to consider the beginning and the ending inventory. So parang ganito. Pero
Pero this time, yung materials naman ang kukumpleto natin. Picturean niyo muna, buburahin ko.